Uy! Nandito ka pa kaswabing tunay. Akala ko ba ayaw mo na mag-apply sa call center? Akala ko ba sumusuko ka na? Welcome back to my channel. This is Kuya Rene Boy. Alam ko excited rin kayo mag-thank you for calling at gusto nyo makapasa sa BPO. Kaso ano nga ba yung mga dapat kong gawin? Kuya Rene Boy, wala kasi yung experience. Beginner pa lang ako. Tapos high school graduate pa lang ako. Paano ba ako makakapasa sa call center? Kuya Rene Boy, medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko makapasok sa mundo ng BPO. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Well, for today's video, Call Center Application Edition, Part 1, How to Become a Call Center Agent. Pag-uusapan natin yung mga tips kung paano ninyo mapapalakas yung profile ninyo para umangat yung level ninyo, mag-stand out kayo kumpara sa lahat ng mga nag-a-apply. Okay, napakaraming nag-a-apply araw-araw sa call center at napakarami rin bumabagsak. So, ang goal natin ngayon is mapalakas yung profile niyo para mapapansin kayo ng interviewer, matawagan kayo agad, and at the same time, ano ba yung mga dapat ninyong gawin kapag ini-interview na kayo sa call center. Since part 1 pa lang to ng ating call center application edition, how to become a call center agent, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano ninyo mapapalakas yung profile ninyo para mag-stand out kayo among the applicants. Kasi isa sa mga tinitignan ng mga interviewer ngayon is yung merong mga powerful messages sa resume pa lang. Pero kung yung resume ninyo ay kinuha nyo lang sa Google, kumuha lang kayo ng template, hindi nyo man lang na-edit, malamang sa alamang. Mawawalan ng gana yung interviewer na tawagan kayo. Pero kung yung resume mo ay maganda, tapos mga powerful message yung mga nandun, talaga mag-i-stand out yan at tataas yung chance na tawagan ka agad for interview. Okay, so yan yung unang goal natin. Kung ano nga ba yung tinutukoy ko mga powerful message na mga dapat yung baguhin at dapat ninyong idagdag sa resume ninyo, pwede ninyong gayahin yung pattern na to. At dahil meron na nga tayong mga powerful messages sa ating resume, it will lead us into a powerful candidate. So magi-stand out tayo sa napakaraming resume na nagpapasa araw-araw. So yun, syempre kapag maganda, powerful yung mga messages mo, tapos powerful candidate ka rin, it will surely lead into powerful employment. So yun, tataas yung chance ninyo na mapansin ng mga interviewer at yun, hindi kayo mahihilera sa mga boring na resume na pinapasa ng ibang mga applicants. So yun, meron na nga kayong powerful resume, syempre magre-reflect yun sa sarili ninyo as a powerful candidate. At yun, syempre magi-stand out yan, mapapansin ng interviewer, ito kakaiba to kumpara sa mga boring na resume na natatanggap ko araw-araw. Sa dami ba naman nag-a-apply araw-araw sa call center, guys? Syempre, siguraduhin nyo lang na dapat yung mga nakasulat dyan ay totoo. Meron kayong backup, meron kayong documents. Kung ano yung mga experience ninyo, kailangan talagang legit. Okay? Kung ano yung mga work experience ninyo, mga achievement ninyo, mga training and seminar na sinalihan ninyo, dapat nandyan sa resume. Okay? Kasi pampabango ng resume yan. Okay? Tapos, huwag nyo rin kakalimutan yung character reference. Dapat yung mga character reference na ilalagay nyo dyan, siguraduhin yung mga tropa nyo, kamag-anak nyo, at mapagkakatiwalaan. Okay, kasi tatawagan nyo for background checking, kailangan hindi kayo ilalaglag, sasabihin sa'yo, pala absent yan eh. Guys, regarding naman sa mga skill set na ilalagay nyo dyan, dapat kaya nyo yung panindigan. Kasi tatanungin kayo ng interviewer about your qualifications, what are your skill sets, tatanungin din kayo kung ano ba yung mga personalities and abilities ninyo, kailangan magmamatch din sa mga nakasulat dyan sa resume. Kaya hindi dapat hinuhulaan yung mga nakasulat sa resume, okay? Meron na tayong powerful resume. Pwede nyo na siyang ipasa ngayon sa mga online. Pwede rin kayong mag-walk-in, paprint nyo na lang para meron kayong hard copy, mga 3 to 4 copies or 3 to 5. Sa tingin ko, kaya nyo na makapasa sa call center kahit hanggang 3 applyan lang. Kung napapanood nyo lang yung mga videos ni Kuya Rene Boy. Kompletos regados yan. May mga playlist tayo about interview, question and answer. Meron din, may mga role play na pwede ninyong pagpraktisan. Meron din tayo mga mock call videos, pwede ninyong i-try at yun, practicein ninyo sa bahay ninyo, okay? So, click nyo na lang yung link dyan sa taas, makakatulong yung mga videos na yan sa pag-a-apply niyo sa call center. Katulad na sinabi ko, meron na kayong powerful resume, pwede na kayong mag-apply ngayon, pwedeng online at pwede rin on-site. Kapag on-site, mag-walk-in kayo, pupunta kayo dun sa office, magpapasa kayo ng resume, gagawa kayo ng mga account, mag-fill up kayo ng form doon. Pag online naman, same thing. Kapag natawagan kayo,
matik yan, interview agad. Kadalasan kapag unang tawag pa lang, interview agad yan. So, kailangan prepared kayo. At paano nga ba kayo magiging prepared kung kinakabatutan kayo? So, kayo mag-alala sa mga nagtatanong pala kung pwede po ba kami mag-apply sa maraming call center companies. Pwedeng pwede. Maganda nga yun para marami kang pagpipilian. More chances of winning. Na, halimbawa, nag-job offer ka kay Telus, nag-job offer ka kay Teletech, kay Concentrix, pwede yon. Tapos mamimili ka na lang kung saan mo gusto magpatuloy, kung saan company ka komportable or malapit, ikaw na lang yung mamimili, di ba? Ayun yung kagandahan. Kaya guys, wag niyong lilimitahan yung sarili niyo na magpasa sa isang company kasi napakaraming call center companies na naka-register sa Pilipinas. At kung bumagsak man kayo, wag kayong malungkot dahil napakarami pang call center companies out there na pwede nyong applyan, okay? Meron ka nang powerful resume at nakapagpasa ka na, bigla ka ng tinawagan, kinakabahan ka na naman. So yun guys, payo ni Kuya Lenny Boy, pag alam ninyong meron naka-scheduled or meron kayong inaabangan ng interview, make sure na nasa condition kayo. Huwag kayong magpupuyat guys, napaka-importante niyan. Maganda, magbabulgam kayo bago kayo sumalang sa interview para mamassage yung mga panga ninyo, hindi kayo kabahan. Okay, lalong-lalo na pag walk-in. Pag online naman, okay lang rin kahit mag-take kayo ng bubblegum. Just make sure na kapag kausap kayo ng interview, kailangan professional tayo. Part 1 pa lang tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon is how to create a powerful resume at saka pag-uusapan natin yung initial interview. Sa next episode natin, yung mga assessment at saka final interview. Kaya kung bago ka lang dito or di ka pa nakasubscribe, kailangan nakasubscribe ka para updated ka sa mga next upload natin. Okay? So yun, meron ka nang powerful resume, tinawagan ka na. At yun, medyo kinakabahan ka kasi hindi mo alam kung paano sasagutin yung mga interview questions sa initial interview. You know guys, 80% ng mga nag-a-apply, palagi nakakalusot yan sa initial interview. Bihira lang ang bumabagsak dyan, not unless hindi ka talaga handa, hindi ka prepared. But since napanood mo na nga yung video ni Kuya Lenny Boy na to, yun, meron ka ng idea. So yun guys, maglalatag ako ng mga sample interview questions 2022 for initial interview. Sana makatulong. This might be the questions but not guaranteed. Just be confident. Okay? Number 1, tell me something about yourself, education, past job experience, or any interests in life. Applying C method, wag kakalimutan. Skills, experience, achievement. My name is blah blah blah. You can call me blah blah blah. I'm a high school graduate and I really wanted to work as a call center agent. I work as an encoder for 2 years where I developed my computer and typing skills. I'm dedicated to work, trustworthy, and I can work under pressure. I love watching movies, English movies. I attended webinars or training online to learn more about BPO, and I am watching videos about call center tips to gain more knowledge. I was a consistent performer when I was studying and I received certificates for some recognition awards. I believe that my knowledge and experience, blah 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 blah, okay? Number 2, reason why you stopped studying or leave your previous work. I did not continue my college due to financial difficulties. Education is important, but we are now living in a fast-changing world and living nowadays is costly. I am now interested in learning new ideas to start a new career, and I believe that I will learn a lot and grow in your company. I resigned from my previous job because I want to earn more money for my family. The location also matters, the reason why I chose your company. I learned so many things from my previous job, and I'm now excited to enter BPO to showcase the gained skills and knowledge from my previous company. Okay? These are some of the questions na pwede rin nyong paghandaan, guys. Do you believe in white lies? Why? If you will be given a chance to change anything, what would it be? If you will be given a chance to be a woman or a man for a day, what would you do and why? If there would be a zombie apocalypse, what weapon will you pick and why? If you will be given a chance to be an animal, why wouldn't you choose to be a monkey? If you will be stuck on an island, what are the 3 things you will bring with you and why? If you will be a president for a day, what policy will you implement? How Facebook or social media impacts life? What is the most important thing on earth? What is your favorite food and tell me how to cook it? Tell me how did you get your way here? So yun, kung napansin nyo guys, hindi ko na nilagyan ng mga sample answers kasi gusto ko sana i-comment ninyo kung ano yung gusto ninyong gawan ko ng answer kasi baka hindi naman kayo interesado sa lahat ng mga questions na yan. Comment nyo na lang sa baba kung anong number or kung ano yung question na gusto ninyong gawan ni Kuya Lenny Boy ng sample answer at yun, gagawin ko ng video sa next upload natin. Okay? So yun guys, nakalusot ka na sa initial interview. Congratulations sa iyo, kaswabe. Ang pagdadaanan mo na lang ay yung mga assessment or exam. Tapos final interview. Maaaring merong account validation or mock call. At huwag kayong mag-alala, pag-uusapan natin yan sa paparating ko pang video at to be uploaded yan this
week. Dagdag ko lang guys, kung napansin niyo yung mga sample interview questions and answers natin kanina, pwede ninyong gayahin yun. Basta i-edit nyo na lang or i-tailor nyo na lang based on your own experience, achievement, at saka yung mga experience, achievement, tsaka skill set na meron kayo, kung anong personalities meron kayo. Okay? At sure na sure si Kuya Rene Boy na mapapasa ninyo yung initial interview ninyo, okay? Before I end this video, shoutout at congratulations sa lahat ng mga graduates sa Bold Minds Academy. Sa last batch, batch 13, meron pa po tayo natitirang slot for batch 14. So yun, kailangan ko pa ng mga scholars, sa lahat ng mga gustong mag-enroll, limited slots lang yan, comment lang sa baba ng #scholar at isend a screenshot sa igotboldminds@gmail.com. At yun, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe or hindi pa nakafollow sa mga social media accounts ko, pwede ninyo akong bisitahin dyan guys. Sa TikTok, napakarami na nating followers dyan, nasa 40,000 mahigit na rin. Tapos yun, basta natutuwa lang si Kuya Rene Boy kasi kahit sa ibang social media accounts ko, binibisita nyo ako, talagang dinadalaw nyo ako. So yun guys, thank you so much sa 160,000 subscribers and counting. At yun, shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. God bless us all.